Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon, itong Yamaha MIUI 125 kasi ayaw umandar. At kung bago ka pala sa akin channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. Tara, ayusin natin to. At ngayon, ayusin natin tong Yamaha MIUI 125 kasi ayaw umandar. At ito troubleshoot natin ito ngayon. Sa pagto-troubleshoot dito, meron tayong 4 na titingnan dito. Unang-una mga ka-works, titingnan natin dito sa kanyang MIL or malfunction indicator light. Kung may blinking codes ba na kanang error codes dito na nagbe-blink. At wala tayong nakikita na error codes dito sa kanyang motor, dito sa kanyang MIL. At ngayon, pangalawang titingnan natin dito itong kanyang ignition coil dito. Titingnan natin kung may kuryente lalabas dito sa kanyang ignition coil. Titingnan natin kung may kuryente ba ito. Ayan, tapos na natin natingnan dito sa kanyang ignition coil. Pina-start natin tapos walang lumalabas na kuryente sa kanyang ignition coil. At ngayon tingnan na natin yung kanyang TPS dito. Okay pa yung kanyang TPS dito at saka yung kanyang sock. Tapos dito sa kanyang ECU, tapos na rin natin natingnan itong kanyang ignition coil. Yung mga wires dito papunta dito sa kanyang ECU, walang putol at saka walang loose contact. Kasi ginamitan natin to ng tester light, itong dalawang socket dito sa kanyang ignition coil. Merong kuryente dito, may ilaw yung test light natin. At saka tapos ko na rin natingnan dito sa kanyang stator, yung kanyang charging okay pa, at saka yung kanyang regulator. Tapos ko na rin na-check, okay pa yung kanyang charging system dito, at saka yung kanyang socket dito, yung kanyang mga wire, walang loose contact at saka walang putol dito sa ilalim ng kanyang fuel tank. At saka itong dalawang wire dito sa kanyang pulser, walang putol. Sinubukan natin to kanina ng multi-tester. Yung tester natin, na-set natin doon sa kanyang resistance. At dahil na-check na natin lahat, yung kanyang TPS, ECU, at saka yung kanyang mga wire, yung regulator, yung fuel injector, at saka yung kanyang fuel pump, at saka yung kanyang MIL or malfunction indicator light, wala namang blinking code. At ngayon ito namang pulser dito, yung iti-testing natin. Gamitan natin ito ng multi-tester kasi ito na lang yung hindi natin na i-test, itong kanyang pulser or pick-up coil. Kasi itong pulser or pick-up coil ay ito yung nagbibigay ng ignition timing dito sa kanyang motor para magbigay signal doon sa kanyang ECU na magbato ng kuryente patungo doon sa kanyang ignition coil. At ngayon subukan natin yung pulser dito, yung isang tip, yung bawat isang tip ilagay natin dito, idikit natin dito sa isang wire dito sa pulser, itong kulay puti na may stripe na red, yung isang tip doon sa kulay puti rin na may stripe na blue. Ayan, kung nakikita niyo mga ka-works, pumapalo minsan itong ating multi-tester kasi tinatapat natin itong kanyang tip dito, itong kulay pula at saka kulay itim. At yung hindi pumapalo, doon na sa kanyang pulser terminal natin itinapat itong dalawang tip dito sa kanyang multi-tester. Ibig sabihin sira na yung kanyang pulser kasi hindi na pumapalo yung tester natin, itong multi-tester. Kaya pala ayaw umandar itong motor ni sir. Sira na pala itong kanyang pulser dito. At ngayon tatanggalin ko muna itong kanyang flywheel dito, itong kanyang magneto, para matanggal natin yung kanyang stator coil assembly kasi magpapalit po tayo ng pulser. Kaya pala biglang namatay itong kanyang motor sa daan habang tumatakbo. Biglang tumirik itong kanyang motor, sabi ni sir. At ngayon para maayos ito, tatanggalin natin itong kanyang stator dito kasi magpapalit po tayo ng bagong pulser kasi walang available na stator coil assembly na pang MIUI 125. At saka sayang naman kung papalitan ito lahat, itong kanyang stator assembly na yung sira lang itong kanyang pulser or pickup coil, hindi na magagamit yung itong kanyang coil. Kaya ang papalitan natin itong kanyang pulser. Kaso walang available na pulser na pang MIUI 125 kaya pang MIUS 40 na lang gagamitin natin. Tanggalin ko lang muna to mga kawan. Ngayon natanggal ko na itong kanyang stator assembly dito. Subukan natin yung kanyang pulser. Iti-test natin dito sa ating multi-tester. Ayan, gumagana yung tester natin. I-set natin itong tester natin dito sa kanyang resistance, dito sa times 10 ohms. Ayan, pumapalo yung tester natin nang inabot natin itong kulay itim at saka kulay pula na wire dito sa ating multi-tester or pinagtapat natin yung dulo niya.
itong kanyang tip ng ating multi-tester. At ngayon i-diagnose natin itong kanyang pulser dito na stock, itong kanyang lumang pulser dito sa kanyang stator. Ngayon itapat natin itong kulay pula dito sa kabilang wire, itong dulo ng ating tip. Idikit natin dito sa wire na kulay puti na may stripe na blue. Testing natin. Ayan, hindi na pumapalo, ibig sabihin putol na yung rewind dito sa ilalim ng kanyang pulser. Tsaka sira na itong pulser kasi wala nang response, hindi na pumapalo yung analog natin. At ngayon i-tester natin itong bagong pulser na pang Mio Sporty kasi wala tayong nabili na pang Mio i125, walang available na pulser, kaya ito na lang gagamitin natin, itong pang Mio Sporty. Pero ang gagawin natin dyan, babaguhin natin yung butas nya kasi magkaiba yung kanilang bracket. At ngayon subukan ko lang muna tong bagong pulser, testing natin. Ayan, pumapalo yung ating analog dito sa ating multi-tester at saka nasa 200 plus ohms yung resistance ng ating bagong pulser. Goods na ito. At ngayon ikakabit natin to mamaya. Tingnan ninyo yung analog natin, pumapalo siya. At ngayon subukan natin itong lumang pulser. Ayan, hindi na siya pumapalo. Wala na talaga. Deadball na talaga, sira na talaga itong lumang pulser. At ngayon ikakabit natin dito. Tatanggalin natin yung nakahinang dito. Tatanggalin natin yung lumang pulser tapos ipapalit natin to. Itong bagong pulser na pang Mio Sporty. Kakabit natin doon sa kanyang original na wire doon sa kanyang stator dito, itong nakahinang tatanggalin natin dito, itong dalawang nakahinang, tapos papalit natin itong bagong pulser. Kailangan lang nating palakihan yung kanyang butas na kanyang bracket, bawasan natin pataas kasi magkaiba yung kanilang bracket sa stock na pulser dito sa pang Mio i125 at saka itong pang Yamaha Mio Sporty na pulser. Magkaiba yung kanilang butas ng bracket, hindi sila magkatugma, kaya kailangan nating bawasan ito. At ito na, nakabit ko na itong pulser ng pang Mio Sporty dito sa kanyang original na stator, dito sa kanyang original na wire, at saka binago ko na rin yung kanyang butas. Ito na yung lumang pulser, tinanggal ko na. At ngayon ikakabit na natin to dito sa kanyang motor para masubukan natin mamaya na paandarin. At saka habang nagkakabit tayo, huwag din yung i-skip yung video mga kaworks. May ikikwento ako sa inyo dito sa nangyari dito sa kanyang motor. Kasi itong motor niya, inayos na ito ng kaibigan nating mekaniko. Tapos nahihirapan siya kaya binigay na lang niya sa akin. Kaya tinulungan ko na lang siya. Kasi itong trouble na ito, hindi ito common or hindi familiar sa lahat ng mga mekaniko. Ito yung kadalasan na inaayawan nila. Kasi mahirapan ka talaga dito sa pagto-troubleshoot, lalong-lalo na hindi ka kumpleto ng tester o gamit sa pagto-troubleshoot, at saka kung hindi ka marunong gumamit ng mga tester. Kasi ang ginawa ko dito, nang dinala to dito ng customer, unang tiningnan ko yung kanyang dashboard, yung kanyang MIL or malfunction indicator light, kung may blinking codes ba siya na dinidictate, at nakita ko na wala naman siyang error codes na dinidikta. Kasi ang MIL, ang trabaho niyan, yan ang built-in na diagnostic tools dito sa kanyang motor. Siya ang taga-suri kung may error ba or may putol ba itong kanyang wiring system dito sa kanyang motor. At saka kung may sira ba na sensor, siya ang nagdidikta. At malalaman natin na may error siya or may sira dito sa kanyang wiring system dito sa kanyang motor, at kung may putol na wire or may sira na sensor, kasi magbi-blink yan, yung MIL na yan, magbibigay siya ng blinking code. At kapag stable siya at walang blinking, ibig sabihin okay pa yung inyong wiring system ng inyong motor, wala pang naputol na wire o walang sira na sensor. Kasi binibilang yan ang blinking ng kanyang MIL dito sa kanyang dashboard, at bawat bilang dyan meron yang ibig sabihin. At merong dalawang uri ng blinking dito sa kanyang MIL, merong tinatawag na slow blinks at saka fast blink, at meron yang equivalent na numero or number. Kapag slow blink, ang equivalent number niyan 10, at kapag fast blink, equivalent number niyan ay 1. Halimbawa, pag on mo ng susi, tapos meron siyang 4 na slow blink at saka meron siyang 6 na fast blink, ibig sabihin yan error code number 46. Kung hindi ako nagkakamali, ang
error code number 46 ay sira ang inyong voltage regulator at saka yung inyong charging system. Dapat ninyong i-check yung charging system, yung stator at saka regulator. Kapag nagkaroon ito ng 4 na slow blink at saka 6 na fast blink, at ibig sabihin merong number 46 error code ang inyong motor. At saka meron ding isang klase na error codes dito na hindi nagpi-blink pero nag-stable yung ilaw ng MIL, steady lang yung kanyang ilaw. Ang ibig sabihin yan, lobat ng inyong battery or merong naputol na wire dito sa kanyang sensor sa inyong motor. Kaso dito sa inayos natin na motor ay hindi niya nadidetect itong sira na pulser. Wala tayong nakikita na blinking error codes dito sa kanyang MIL or malfunction indicator light. Kaya ang ginawa ko na lang, pakiramdaman na lang mga ka-works. At saka wala tayong diagnostic tools, kaya ginamitan na lang natin to ng light tester at saka multi-tester sa pagtutroubleshoot natin dito. At ito na mga ka-works, tapos na nating naikabit yung stator dito at saka yung kanyang wire. Naipasok na natin yung kanyang rubber dito sa kanyang butas. Ayan, para hindi mapasukan ng dumi at saka tubig. At ngayon mga ka-works, lagyan natin ng tornilyo itong pulser dito sa itaas. At ngayon ito na, nasaksak ko na yung dalawang socket dito ng kanyang stator at saka socket ng kanyang pulser. At nailagay na natin yung kanyang socket. At ngayon ikakabit ko na itong kanyang magneto dito, itong kanyang flywheel. Ayan. Tapos itong washer at saka itong nut. Ayan, mahigpit na yung kanyang nut dito sa kanyang flywheel or magneto. At ngayon ibabalik na natin itong kanyang engine cooling fan. Tapos na natin nalagay yung kanyang engine cooling fan at saka itong kanyang battery dito. Purari natin ilagay. Tapos try natin itong kanyang motor ni sir. Subukan nating paandarin. At saka mamaya abangan ninyo mga ka-works kasi i-road test natin to mga ka-works. At shout out sa kaibigan natin na FI mechanic dito sa Santo Tomas, Tibalog na si John Mark Bisandi. Massive shout out sa iyo kaibigan kong master FI mechanic. At sa wakas umandar na rin yung motor ni sir. Ayan, masaya siya. Okay daw. Shout out sa may-ari na si Boss Peter. Dumayo pa si sir dito sa Santo Tomas, Tibalog para magpaayos. Galing po siya sa Kimamon. At shout out dito sa kaibigan natin na si LL Works sa Motormet Santo Tomas. Ayan, masayang masaya na si sir. Sabi niya okay kayo daw. At ang sabi ni sir, kahit aabot lang ito ng 3 taon, okay na sa kanya bago masira itong kanyang pulser dito sa kanyang motor. At ngayon double check natin, paandarin natin ulit para masigurado yung gawa natin. Ayan, tapos on ulit, start natin. Ayan, okay na, one click na, saka napaka-responsive na. Ayos, shout out na tayo dito sa mayari, okay na. Shout out sa lahat. Ayan, shout out LL Works, Donald Works, at saka dito sa aking anak na si Jorid. At hanggang dito lang muna tayo mga ka-works. Maraming salamat po sa panonood. Right tip sa lahat. Peace out.